Sa mayamang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga bituing kumikinang hindi lamang dahil sa kanilang angking ganda o popularidad, kundi dahil sa kanilang di matatawarang husay at dedikasyon sa sining ng pag-arte. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Lucita Soriano, isang aktres na nag-iwan ng hindi mabuburang marka bilang isa sa pinakamahusay na character actress ng kanyang henerasyon. Mula sa pagiging isang hamak na extra hanggang sa pagiging isang iginagalang na haligi ng industriya, ang kanyang buhay at karera ay isang salaysay ng pangarap, tiyaga at pambihirang talento. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa mga di kapansin-pansing pagganap. Ngunit sa bawat pagkakataon, ipinamalas niya ang isang uri ng profesionalismo na kalaunay nagbukas ng pinto para sa mas malalaking oportunidad. Kinilala siya ng Premier Productions, isa sa mga dambuhalang estudyo noong ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, at dito nahasa ang kanyang kakayahan. Ang kanyang pagganap sa pelikulang I Believe noong 1961 at 61 ang naging hudyat ng kanyang formal na pagpasok sa mundo ng bituin. Sa paglipas ng mga taon, napatunayan ni Lucita Soriano na ang tunay na sining ay hindi nasusukat sa haba ng papel na ginagampanan, kundi sa lalim at katotohanang inihahandog sa bawat eksena. Kabanata 1, mga unang taon at pagsibol ng pangarap. Isinilang si Lucita Adriano noong ika-23 ng Pebrero, 1900 at 41 sa lungsod ng Taguig, na noon ay bahagi pa ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Eugenio Adriano at Elvira Hamon Soriano. Sa isang payak na pamumuhay, lumaki siyang may malaking pangarap na makilala sa larangan ng pag-arte. Natapos niya ang kanyang sekundaryang edukasyon sa Rizal High School at nagpatuloy sa kolehiyo sa University of the East sa Maynila. Subalit habang nag-aaral, ang tawag ng entablado at pinilakang tabing ay higit na malakas. Noong dekada 50, kasagsagan ng kapangyarihan ng mga malalaking film studio, ang pangarap na maging artista ay isang pangkaraniwang ambisyon para sa maraming kabataan. Kasama ang ilang mga kaklase, si Lucita ay madalas na lihim na lumiliban sa klase upang subukan ang kanyang kapalaran sa mga tarangkahan ng LVN Pictures at Sampaguita Pictures. Ang mga estudyong ito ang nagsilbing sentro ng industriya, kung saan ang isang maswerteng sulyap mula sa isang direktor o producer ay maaaring maging simula ng isang maningning na karera. Nagsimula siya sa pinakamababang antas ng hierarkiya sa pag-arte. Bilang isang extra o beat player, ang mga ito ay mga papel na walang linya. Kadalasan ay bilang bahagi lamang ng maraming tao sa isang eksena. Isa sa mga naunang naitalang pagganap niya ay sa isang pelikula ni Romeo Vasquez noong 1958, kung saan gumanap siya bilang isa sa mga babaeng kasama ng sikat na aktor. Bagamat maliliit ang mga papel na ito, nagsilbi itong mahalagang pagsasanay para sa kanya. Dito niya unang naranasan ang disiplina sa set. Ang hirap ng mahabang oras ng paghihintay at ang kagalakan na makita ang sarili sa malaking telon. Kahit sa iilang segundo lamang, ang bawat beat roll ay isang hakbang palapit sa pangarap na kanyang inaasam. Kabanata 2, ang pagbukas ng pinto sa Premier Productions. Ang malaking pagbabago sa karera ni Lucita Soriano ay dumating noong 1961. Nakarating sa kanyang kaalaman na ang Premier Productions, isa sa mga nangungunang estudyo noon, ay naghahanap ng isang bagong mukha upang gumanap bilang leading lady para sa pelikulang pinamagatang I Believe. Taglay ang pag-asa, agad niyang ipinadala ang kanyang pinakamagandang larawan sa estudyo. Sa libu-libong nangarap, siya ay pinalad na mapili upang sumailalim sa isang screen test. Bagamat hindi siya ang napili para sa pangunahing papel, ang kanyang potensyal ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ng mga ehekutibo ng Premier Productions. Nakita nila sa kanya ang isang natural na kakayahan sa pag-arte at isang presensyang may angking bigat sa kamera. Ang screen test na iyon, sa halip na maging isang kabiguan, ang naging susi upang siya ay alukin ng isang eksklusibong kontrata. Ito ang formal na nagluklok sa kanya bilang isang contract star ng estudyo. Sa ilalim ng Premier Productions, sunod-sunod ang naging proyekto ni Lucita. Ang biglaang pagdami ng kanyang mga gawain ay nagbunsod sa isang mahalagang desisyon. Ang pansamantalang isantabi ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo upang ganap na magpokus sa kanyang umuusbong na karera. Sa panahong ito,
Nakatanggap siya ng mahalagang payo mula sa matriarka ng Premier Productions, si Doña Adela Vida de Santiago. Iminungkahi ni Doña Adela na panatilihin niya ang pangalang Lucita bilang kanyang screen name. Ito ay hindi lamang dahil sa taglay nitong karisma, kundi bilang pagbibigay pugay na rin sa naunang aktres na si Lucita Goyena, na isa ring tinitingalang pangalan sa industriya. Ang pagpapanatili sa pangalan ay isang simbolikong pagpapatuloy ng isang legasiya ng kahusayan. Kabanata 3, pagtatag ng pangalan at husay sa pagganap. Habang lumalalim ang kanyang karanasan sa industriya, unti-unting nahuhubog ang pagkakakilanlan ni Lucita Soriano bilang isang aktres na may kakayahang gampanan ang iba't ibang uri ng karakter. Hindi siya nakahon sa iisang tipo ng papel. Sa halip, ipinamalas niya ang kanyang versatilidad sa bawat proyektong kanyang tinatanggap. Noong 1964, ipinamalas din niya ang kanyang kariktan sa labas ng pelikula nang siya ay lumahok sa patimpalak na Miss Philippine Press Photography. Nagtapos siya bilang runner-up, isang patunay ng kanyang natural na ganda na kinilala mismo ng mga fotograpo ng bansa. Ang nagwagi sa nasabing kompetisyon ay si Cynthia Ugalde, na kalaunay naging isang binibining Pilipinas title holder. Ang kanyang dedikasyon sa sining ay nagbunga ng pagkilala mula sa kanyang mga kasamahan at kritiko. Noong 1972, nakamit niya ang isang mahalagang parangal sa pag-arte, isang tropeyo na sumimbolo sa kanyang husay at sa respeto na kanyang natamo sa industriya. Ang bawat papel, gaano man kalaki o kaliit, ay kanyang binigyan ng karampatang pag-aaral at paghahanda, isang katangiang hinangaan ng mga direktor at kapwa-aktor na kanyang nakatrabaho. Isa sa pinakatumatak at pinakamatapang na papel na kanyang ginampanan ay sa kontrobersyal na pelikulang Ako Laban sa Lipunan noong 1967. Dito, binigyang buhay niya ang karakter ni Lucila Lalo, ang sinasabing kauna-unahang biktima ng karumal-dumal na krimeng chop-chop sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagganap sa isang karakter na may ganitong kadilim at trahedya sa kasaysayan ay isang malaking hamon. Nagdulot ito ng pangamba sa kanyang pamilya at mga kaibigan na nag-alala para sa kanyang emosyonal na kapakanan at maging sa kanyang kaligtasan dahil sa sensitibong tema ng pelikula. Subalit, hindi ito naging hadlang para kay Lucita. Tinanggap niya ang hamon at naghatid ng isang makatotohanan at hindi malilimutang pagganap na lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang seryosong aktres na hindi natatakot humarap sa mga mahihirap at mapangahas na material. Kabanata 4, pagiging malayang aktres at pagyakap sa telebisyon. Nang matapos ang kanyang kontrata sa Premier Productions, hinarap ni Lucita Soriano ang isang bagong yugto sa kanyang karera. Nagpasya siyang maging isang freelance actress na nagbigay sa kanya ng kalayaang pumili ng mga proyekto mula sa iba't ibang produksyon. Ang panahong ito ay kasabay ng pagbabago sa tanawin ng pelikulang Pilipino, partikular na ang pag-usbong ng mga pelikulang may temang mas mapangahas o sexy. Walang takot na niyakap ni Lucita ang pagbabagong ito. Bilang isang profesional, hindi siya nag-atubiling tumanggap ng mga papel na itinuturing na daring noong panahong iyon. Kabilang dito ang mga pagganap kung saan kinakailangan niyang magsuot ng two-piece swimsuit, isang bagay na bihira para sa mga aktres na nagsimula sa mas konserbatibong panahon. Ang kanyang pagpayag na gampanan ang mga naturang papel ay hindi tanda ng pagpapadala sa uso, kundi isang testamento sa kanyang paniniwala na ang isang tunay na aktor ay dapat handang gampanan ang anumang karakter na hinihingi ng istorya. Nang magsimulang humina ang produksyon ng mga pelikula sa bansa, muling ipinakita ni Lucita ang kanyang kakayahang umangkop. Mula sa pinilakang tabing, matagumpay siyang lumipat sa telebisyon. Naging isa siya sa mga pinakamadalas na artistang itampok sa dekalidad na drama anthology, na maalaala mo kaya kung saan paulit-ulit niyang ipinamalas ang kanyang galing sa pag-arte. Naging bahagi rin siya ng mga tanyag na teleserye tulad ng Valiente at Pamilya Zaragoza. Ang isa sa kanyang pinakakilalang pagganap sa telebisyon sa makabagong panahon ay sa phenomenal hit na Pangako Sa'yo, na umere mula 2000 hanggang 2002. Sa seryeng pinagbidahan ni na Christine Hermosa at Jericho Rosales, muli siyang nakilala at minahal ng isang bagong henerasyon ng mga manonood. Matapos ang tagumpay na ito,
Nagpatuloy siya sa paglabas bilang guest sa iba't ibang programa sa telebisyon. Patunay na ang kanyang talento ay nananatiling relevant at hinahanap-hanap. Kabanata 5, Buhay personal, pamilya at mga pagsubok. Sa likod ng kamera, ang buhay ni Lucita Soriano ay may sarili ring kwento ng pag-ibig, pamilya at matitinding pagsubok. Ang lalaking kanyang nakaisang dibdib ay ang aktor na si Rodolfo Boy Garcia, na isa rin sa kanyang mga naging leading man noong dekada 60. Ang kanilang samahan na nagsimula sa harap ng kamera ay namulaklak sa tunay na buhay. Ikinasal sila noong 1968 at biniyayaan ng 2 anak na lalaki, sina Gary Clint Garcia at Marco Polo Garcia, sumunod sa yapak ng kanilang mga magulang. Parehong pumasok sa mundo ng pag-aartista ang kanilang mga anak. Naging miyembro sila ng sikat na youth-oriented show na That's Entertainment, kung saan nakilala sila bilang bahagi ng isang bagong henerasyon ng mga artista. Ang pagsasama ni Lucita at Rodolfo ay tumagal ng halos 3 dekada, isang matatag na relasyon sa gitna ng isang industriyang kilala sa mga pansamantalang ugnayan. Subalit noong 1977 pumanaw si Rodolfo, na nag-iwan ng malaking puwang sa buhay ni Lucita. Matapos ang pagpanaw ng kanyang kabiyak, ibinaling ni Lucita ang kanyang atensyon sa mga gawaing pangsimbahan at naging aktibo sa mga religious meeting. Sa isang Bible study session, nakilala niya si Michael Mayer, isang retiradong Amerikanong civil engineer. Nagkalapit ang kanilang mga loob at ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa isang panibagong pag-ibig. Noong 2009, sa edad na 68, muling nagpakasal si Lucita. Kasama ang kanyang bagong asawa, nagpasya silang manirahan sa Amerika upang magsimula ng isang tahimik na buhay. Ngunit ang panibagong simula ay dagliring sinundan ng isang malaking dagok noong 2010, 1 taon lamang matapos siyang manirahan sa Amerika. Pumanaw ang kanyang anak na si Marco Polo dahil sa sakit na cirrhosis of the liver. Ang pagkawala ng isang anak ay isa sa pinakamatinding sakit na maaaring danasin ng isang ina. Sa kabila ng pighati, sinikap niyang magpatuloy. Subalit makalipas lamang ang ilang taon, isa na namang trahedya ang kanyang hinarap nang pumanaw ang kanyang ikalawang asawa na si Michael. Kabanata 6, Huling yugto at pamana. Ang sunod-sunod na pagsubok at personal na trahedya, kaakibat ng kanyang sariling karamdaman, ay lubos na nakaapekto sa kalusugan ni Lucita Soriano. Sa parehong taon ng pagpanaw ng kanyang ikalawang asawa, siya ay tuluyan ng iginupo ng sakit. Noong 8 ng Hulyo, 2015, pumanaw si Lucita Soriano sa edad na 74, ilang buwan bago ang kanyang ika-75 kaarawan. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng isang malaking legasya sa industriya ng pelikulang Pilipino. Si Lucita Soriano ay hindi lamang isang artista. Siya ay isang institusyon. Kinakatawan niya ang isang uri ng aktor na ang halaga ay nakasalalay sa husay at hindi sa kasikatan. Minahal siya ng mga tagahanga ng pelikula hindi lamang para sa mga karakter na kanyang binigyang buhay, kundi para sa integridad at profesionalismong kanyang ipinakita sa loob ng mahigit 5 dekada. Sa kanyang mahabang karera, nakagawa siya ng mahigit 200 pelikula, isang kahangahangang bilang na nagpapatunay sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang sining nining. Mula sa pagiging isang dalagitang nangangarap sa labas ng mga estudyo hanggang sa pagiging isang respetadong veterana, ang kwento ni Lucita Soriano ay isang inspirasyon. Siya ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Isang bituin na ang ningning ay hindi kailanman kukupas sa alaala ng mga manonood na kanyang naantig at pinahanga.